check, check. Sound mic, check, check, check. Test A, check.
Ayan, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Pwede po ba tayong tumayo at batiin natin ang bawat isa na isang mapagpalang araw? Amen. Sige po tayo'y panandali ang yumukod at manalangin. Panginoon, muli salamat sa araw na to. Salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Nagpapatunay lamang, Panginoon, na ika'y napakabuti, Panginoon. Ikaw ang nagbibigay, Panginoon, ng buhay, Panginoon. Sa'yo nagmumula lahat, Panginoon, ng aming pangangailangan. Kaya andito kami, Panginoon. Walang iba, Panginoon, kundi magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Tanggalin niyo yung mga kataasan sa aming mga buhay, Panginoon, upang mas maging kalugod-lugod kami sa iyo, Panginoon. At patuloy niyo kaming kasihan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, upang magpasalamat, Panginoon, sa lagi naming natatanggap na biyaya galing sa iyo, Panginoon. Panginoon, ingatan niyo rin ang bawat isa, Panginoon, na papunta pa nandito, Panginoon. Ikaw yung sumama sa kanila hanggang makarating ng ligtas, Panginoon. I also pray, Panginoon, sa mga naka-online, Panginoon, patuloy niyo silang samahan at bigyan ng focus, Panginoon. Bigyan ng peace of mind, Panginoon. At bigyan ng puso, Panginoon, na handa makinig sa iyong mga salita, Panginoon. I also pray, Panginoon, sa gagamitin mo, Panginoon, na magsasalita sa amin, Panginoon, ang aming bagong pastor, Panginoon. Patuloy niyo ring gamitin siya, Panginoon, at itanim sa aming mga puso't isipan, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon, na magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw namin pamumuhay. Ito po ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, bahagi ko lang po itong sabi sa Mark 5, chapter 5, verse 36, don't be afraid, just believe. Napakalinaw po na sinasabi dito. Kung sa tingin nyo po, kayo na yung pinakamay mahirap na sitwasyon sa buhay nyo, may Panginoon po tayong lalapitan. At kung sa tingin nyo po, ikaw yung may pinakamahirap pa na sitwasyon, minsan hindi mo na alam yung gagawin, isa lang po ang sinabi dito ng Panginoon, don't be afraid, just believe. Kaya tayo ngayong araw na to ay magpupuri at magpasalamat sa nag-iisang Diyos ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon. Awitin po natin ang may galak sa ating puso para sa nag-iisang Panginoon ng ating buhay. Amen. Samahan natin ang may galak. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng ay para lang kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap lang, puso ay naglalang, may awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubong. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng ay para lang kanino? Ay para lang sa Kanya. Amen. Patuloy tayong mapuri.
may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalamay awit, May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang ay para lang kanino? samba, ay Para lang sa kanya. Amen. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit Minsan pa para kanino? ay Ay para lang sa Kanya. Amen. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Para Lang sa Kanya. Saan pa? Para lang sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's continue to worship ang nag-iisang Panginoon sa ating mga buhay. Patuloy natin pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pasalamatan natin ang Panginoon. Salamat, salamat. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Nananatili ka mabuti at tapat sa aming mga buhay. ibang nagmahal sa akin, Katulad mo. Salamat, salamat. salamat, salamat. O Jesus, sa pag-ibig mo, ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamat. Minsan pa buhay ko na.
Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Isan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa'kin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig ko. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya. Saan pa? Ako'y magsasaya sa piling mo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakasarap magpuri sa Panginoon. Let's continue to worship our Lord. Sa kabila ng nararanasan natin, kapighatian man, kabiguan, may isa tayong sasandalan, may isa tayong sasabihan ng ating mga nararanasan sa ating mga buhay. Ikaw ay bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo. Sa dalamhati at sa kabiguan, Salamat, Panginoon. Nananatili ka naman, Panginoon. Yes, Lord. nasugat We are here, Panginoon, upang pasalamatan sa ka. pagsubok na iyong Pinahihintulutan, salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Patuloy natin awitan ng Panginoon, may kasamang panalangin sa ating mga puso. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli,
sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Tunay nga, Panginoon. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Minsan pa ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, Sa katugunan, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nang gagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. patuloy tayong umawit para sa Panginoon. Lamanin ang ating mga puso na iisa lang ang Panginoon ng ating mga buhay. At we are here. We are nothing, Panginoon, kung wala ka, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kaya andito kami upang magpuri at magpasalamat, Panginoon. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Salamat, Panginoon. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas, Panginoon. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, Sa aming puso, sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay.
puso, Panginoon, sa aming puso, sa aming buhay. sa aming buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Sabay-sabay po tayong umawit para sa Panginoon. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo sa Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Bahi. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Let's continue to worship our Lord. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Sige po, patuloy natin awitan ng Panginoon. Aawitan. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Minsan pa, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa Amen. akin. Salamat. Isang palakpak para sa Panginoon. Amen. Tinatawagan ko na po ang ating DS na si Pastor Richard de los Reyes. Please be seated. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin po ninyo yung katabi nyo na good morning, kapatid. Okay. Meron po ba tayong mga bisita ngayong umaga? Yung bago po Yung mga bago, meron ho bang bago ngayon sa ating kalagitnaan? Itaas po ang kamay. Aba, meron. Anong pangalan mo, kapatid? Kid. Ay. Okay. Welcome, kapatid. Okay, at marami tayong mga kasama po ngayong umaga. Welcome po kayong lahat. And of course, mamaya po ay may iwe-welcome ho tayo. Pasensya na po kayo
Kasi ito ay hindi po kasama sa script, pero nag-usap po kami na ating bagong manggagawa ng Panginoon ay binigay ng Diyos sa atin. Bago ko magtuloy-tuloy, Pastora, okay lang ho ba mag-announce ako? Okay. Brother Alben, pwede bang i-flash mo yung activity mamayang hapon? So meron po tayong fusion service na gaganapin alas 3 ng hapon sa San Juan Wesleyan Church po. Ayan po, fusion service. Ang team po natin, equipped to build, sent to serve. Okay, so mamaya po yung alas 3 ng hapon. At ang ating speaker, kilala nyo ho ba? Okay, batid ko na hindi ho lahat, kasi marahil dito may mga bago o bago-bago, hindi ganong kilala yung ating yung ating speaker mamayang hapon. Ipapakilala po natin siya ngayon. Hindi ko alam actually, Pastor, kung paano ko talaga sisimulan yung introduction sa'yo. Yung introduction ko kay Pastor Silver, actually ay, ano ba tawag doon? What's the word? I-endorse, no? Siya po ang recently na inassign ng district conference sa West Avenue Wesleyan Church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Habang nagdadrive ako patungo dito, iniisip ko, Lord, ano ba sasabihin ko sa church? No? At may pinaalala sa akin ng Panginoon, answered prayer. Answered prayer. Mga kapatid, batid ko na lahat po tayo o karamihan sa atin ay nanalangin, okay? Sa mga nagdaang buwan, no, nagdaang araw, nananalangin po tayo sa maraming bagay. At marahil may kahalintulad tayong panalangin. At ipinakita sa atin ng Panginoon, tinugon niya ang ating mga panalangin ito. Tama po ba? Minsan, ang panalangin po natin, ang sagot ay hindi. Answered prayer ba yun? Sabi ng Lord, no. Answered prayer ba yun? Answered prayer pa rin, di ba? Answered prayer. So, bakit? Pag sinabi bang yes, yun lang ang answered prayer? Hindi. Di ba? Sinagot ng Panginoon na ating mga panalangin. Maaring ang answer ng Lord, yes. Maaring ang sagot ni Lord, no. Maaring ang sagot ni Lord ay wait. But still, that is His answer, no, for our prayers. Bakit? Sapagkat nalalaman ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Nalalaman ng Panginoon kung ano ang higit na makabubuti para sa ating lahat. Amen po ba? At sinagot ng Panginoon ang ating pong mga dasal. Okay? Bago po yan, nais ko lang, hindi ako magpipreach, Pastora, pero gusto ko lang bigyan ng konting gabay ang buong iglesia sa puntong ito. Ang transition po ay hindi po madaling gawin. Hindi po madali itong harapin. Tama po ba? Halimbawa, nag-transition, may bago pong pastor. Aalis yung dating pastor na matagal nang naging pastor sa atin. Halimbawa, si Apostle Paul, alam ho ba ninyo sa Bible, one time siya ay kinailangan niyang umalis, pumunta sa ibang lugar. At ibig sabihin, aalis yung kanyang pastor. No? Aalisan niya yung ano namang simbahan yon. At sila po ay nag-iyakan nung sinabi ni Paul na ako iaalis na at baka hindi na ako makabalik muli. Nag-iyakan po yung buong congregation. Sapagkat, ang totoo, mahirap po ang ganitong mga klaseng transition. At ina-acknowledge ito ng Diyos. Pero meron po akong 5 bagay na nais pong sabihin sa inyo. Una, God will be with the church all the time. Sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Tandaan po ninyo magpalit man ng ating pastor, sabi ng Panginoon, ang may-ari ng iglesia, ang talagang tunay at nag-iisang shepherd ng church na ito, kami mga alipin lang, ay walang iba kung ating Panginoon. At ang pangako ng Panginoon, hindi niya po tayo iiwan. Amen? Pangalawa, God is in control. Sabi doon, God works all things according to the counsel of His will. Di ba? In Ephesians chapter 11, He works
no, para sa ikabubuti na nating lahat. Naniniwala po ba tayo doon? Tumahimik ka. Okay? He works for the good sa buhay ng lahat ng anak niya na nagmamahal sa Kanya. At ng lahat ng tinawag ng Diyos ayon sa Kanyang kalooban. No? Lahat ay pangyayarihing mabuti ng ating Panginoon. Meaning, God is in control. Pangatlo, God plans good out of transitions. Okay? At pang-apat, okay lang naman po na tayo ay magdalamhati. Pero alam po ninyo, ang sagot ng Panginoon para sa ating congregation, naniniwala ako ay magbibigay din ng kagalakan sa puso ng buong kongregasyon. Panglima at panghuli, ministry must go on. Ministry must go on. In yung Great Commission, ano ba sabi ni Jesus? Go therefore and make disciples. If you have pastors, di ba sinabi doon? No, hindi. Sabi ng Panginoon, go therefore and make disciples of all nations. Bakit? Dahil ako ay isa sa inyo. Hindi ko kayo iiwan. Sasamahan ko kayo. No? Nawala na yung pastor namin. Ayaw na namin. Nawala yung pastor namin. Hindi na kami makakapag-disciple. No. No, hindi yun ang sinabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, siya ay kasama natin. Kaya, dapat ang ministeryo ay magpapatuloy. Amen? Okay, at dito ko po tinatapos yung aking maikling talumpati. At ang sagot ng Panginoon sa ating mga panalangin, ako man ay namangha, Pastor Silver. No? Ang ating pong lingkod na ibinigay ng Panginoon sa atin ngayon ay, actually, siya po ay Tubong San Juan. Tama ba? Tubong San Juan. No, doon ka ba pinanganak, Pastor? Okay. Tapos yung misis niyang maganda, ay kababayan ko si Pastor Silver. Yung misis niya, si Pastor Hope, ay kababayan naman ng aking asawa. No? Sa Frisco po ba, Pastora? San Francisco. Parang medyo malayo-layo, pero magkalapit. I mean, accessible yung kanilang mga lugar sa aking miss, kay Pastora at kay Pastora Hope. Okay? So, si Pastor Silver, nakasama ko ito sa mission. Naalala mo, mga bata pa tayo noon. Mga teenage years namin, nakasama ko si Pastor Silver sa Mindanao. Yan. At ano yun, short-term missions yun. At hindi namin alam marahil na kami parehong tatawagin na ating Panginoon. So, mga kapatid, ang ating pong lingkod at mga alipin ng Panginoon ay biniyaan ng Diyos ng dalawang anak. Andito ba sila? Wala, hindi. Okay, so kilala naman siguro ng iba sa inyo yung kanilang mga anak. At makakasama po natin sila sa mga susunod na linggo. Sa mga hindi pa gano'ng nakakilala sa Kanya, ang atin pong ang binigay ng Panginoon na manggagawa ay ako medyo nagugulat, Pastor Kasi habang iniisip ko, sabi ko, Lord, salamat po kasi talagang tinugon mo ang aming mga dalangin. Alam kong makakatulong po siya sa ating iglesia. At yung ating pastor, si Pastor Paul and si Pastora Jing, pagpatuloy natin sila panalangin. At sa ganang aking kaalaman, sila po ay hindi naman pinabayaan ng ating distrito. At katulad ng kanilang request ay nais po din nilang makapagpahinga. At yun po ang ibinigay natin sa kanila with full support. No? Buong puso po at buong lakas natin bilang distrito na sinusuportahan ng ating mga gawa sa panahon ng kanilang pangangailangan. Panalangin po natin sila. Amen po ba ron? Amen. Okay. So, binibigay ko na ang pagkakataon at ini-endorse ko ng buong saya, buong kagalakan, ang sagot ng Panginoon, ang tugon ng Panginoon sa dasal nating lahat, mga kapatid. Walang iba kundi si Pastor Silver. Hindi lang po siya pastor, siya po ay AGS. Alam niyo ba yung AGS? Assistant General Superman. General Superintendent. So, ano lang naman siya? Siya po yung second highest na official po natin sa
sa buong Wesleyan Philippines. Pero of course, higit sa lahat ng description na yan, ang ating pong pastor ay tunay po na alipin at lingkod ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Silver. Salamat DS Chay sa iyong talumpati. Parang Mayor Bistik lang, no, si DS Chay. Salamat DS Chay for endorsing. Lahat nga po ng nagagalak na narito at pinagpala ng ating Panginoon ay palakpak po ang kamay. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoong Diyos. After 13 years, we are back here in West Avenue Wesleyan Church. Kami po ay tumira dito sa likod for 2 years as the District Superintendent of the National Capital District nung hindi pa po nadi-divide ang ating pong distrito. At nagpapasalamat kami, tandang-tanda ko pa, si Ian was 11 years old that time. Ayaw niyang umalis dito sa West Avenue. At kami ay papunta doon sa National, sa Valenzuela. Umiiyak siya, Mama, Pa, hindi ako aalis dito, kayo na lang. Pero ngayon, ay hindi ko alam kung sasama naman siya sa amin dito. Yun ang, pero sila po ay sasama. Nandun po si F tsaka si Ian sa Valenzuela ngayon dahil kinakailangan pang i-endorso yung young people. Si Ian po ay Vice President ng Youth, kaya mag-elect na naman sila ng Vice President doon sa Valenzuela. Pero God willing, sila po ay makakasama namin next Sunday. Kaya ngayon po ang huling linggo ng June. Tama ba? Ngayon ang huling linggo ng June. Napakabilis po ng araw. Baka mamaya-maya ay Pasko na naman. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, Advance Merry Christmas, kapatid? Ang bilis po ng panahon. Parang January lang, tapos ngayon June na naman. Nasa kalahating taon na tayo, maya-maya magpapasko na naman. Nais ko pong tingnan natin, ito pong mga na-elect na mga officials. Kilala niyo ba yung mga na-elect na officials natin? Parang mas bumata lang sa AI eh. AI po ito. Kilala niyo ba si Pastor Dick dyan? Kilala niyo ba si Pastor Amos? Ito ang totoo. Yan. Si Pastor Dick Alamay, yung nandito po sa bandang kaliwa, yung naka-blue, yung may kalahating blue, siya po ay re-elected bilang Church Growth Director, National Church Growth Director. Si Pastor Belmar po, batal lang, taga Nueva Ecija, siya po ang District Superintendent ng CPLD, siya po ang papalit sa akin bilang Mission Director. Si Pastor Amos po ay re-elected na ating General Superintendent, Reverend Amos Anteg. At ako naman po bilang ikalawang pangulo ng ating pong church. Si Pastor Melvin Cabrido ang General Secretary at Head ng Literature Department. Samantalang si Pastor Arthur Buenaluz ang re-elected na General Treasurer. Si Pastor Dennis Lucero from Mindanao ang magiging mag-head ng Christian Education. Kaya 7 po kami na magli-lead sa loob ng 4 na taon sa ating pong denomination at patuloy niyo po kaming ipapanalangin. Si Ma'am Bernalyn Nama po ay re-elected na National Women's Coordinator. Pakitaas nga po yung mga kamay ng mga kababaihan dito. Mga lahat po ng kababaihan. Ay, maraming mga nanay dito. Maraming nanay. So siya po ang mangunguna sa atin sa loob ng 4 na taon. Si Pastor Ronald Aguilar po ang mangunguna sa mga tatay. Lahat po ng mga tatay, pakitaas po ang kamay. Yan, nakakakita ako ng mga tatay. 1, 2, 3, 4, mga 6, 7. Oh, meron pa doon. Pampito. And then, si Quincy May Iglesias ay engineer by profession. Siya po ang pumalit kay Pastor JR bilang National Youth Coordinator. Pwede po bang itaas ang mga kamay ng mga kabataan? Mga kabataan. Tsaka yung mga young at heart. Meron ba mga young at heart dito? Yan, dito po. Siya pong mangunguna sa atin sa loob ng 4 na taon. Kaya kung may mga youth convention, regional convention, si Quincy May po ang siyang mangunguna sa atin. At patuloy po nating ipanalangin ang lahat po ng mga na-elect na mga elected Executive Council at mga national coordinators po natin. Pwede ba yumuko tayo saglit at manalangin? Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay dinala mo rito sa bahay-sambahan.
Salamat po, ang aming puso ay nagagalak sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa aming buhay. Panginoon, katagpuin mo kami sa araw na ito, mangusap ka sa amin at naway ang iyong salita, Panginoon, ay maging kalakasan namin sa aming spiritual na buhay. Panginoon, wala kami ibang tataas, kundi ikaw lamang. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay crossover to victory. Pwede bang sabay-sabay natin sabihin, crossover to victory? Sino po ang gustong magtagumpay dito sa buhay? Pakitaas po ang kamay. Lahat po ng gustong magtagumpay. Yung mga gustong magtagumpay sa kanilang trabaho, gustong maging matagumpay sa kanilang pagiging magulang, matagumpay sa kanilang pag-aaral, lahat po tayo ay gusto nating magtagumpay. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Joshua chapter 3, verses 1 to 5. Hinihiling ko na tumayo po tayong lahat para sa paggalang ng salita po ng Panginoon. Joshua chapter 3, 1 to 5. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, go. Early the next morning, Joshua and all the Israelites left Acacia Grove and arrived at the banks of the Jordan River, where they camped before crossing. 3 days later, the Israelite officers went through the camp, giving these instructions to the people. When you see the Levitical priests carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God, move out from your positions and follow them. Since you have never traveled this way before, they will guide you. Stay about half a mile behind them, keeping a clear distance between you and the ark. Make sure you don't come any closer. Then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Makakaupo na po tayong lahat at pagpalain po ng Panginoon ng kanyang mga salita. Marami rin po kami mga memorable experiences dito po sa West Avenue. Sila Carben, kalaro namin sa basketball yan. Si the late Kuya Arnel Mendoza at yung mga Hermedia dyan sa baba. Nakakalaro namin yan dyan sa Barangay Bungad. At ngayon, hintayin niyo po si Ian. Siya po ay mahilig mag-basketball. Kaya malamang makakasama ang mga kabataan at mga tatay po rito. Now, tingnan po natin ito. Dalawang katotohanan na makikita po natin dito. Number 1, leadership is not forever. Sabihin nga natin, leadership is not forever. Hindi po habang buhay ay nandiyan ang mga leaders natin. Mayroong papalit at papalit. Kaya dito makikita natin, si Moses namatay, si Joshua ang pumalit. Ikalawa, ang mga leaders po natin ay may kanya-kanyang kakayanan o kalakasan. Si Moses po, he was 80 years old when the Lord called him para iligtas ang mga Israelites sa Egypt. At ang sabi ng Diyos sa kanya, ano yung nasa kamay mo? Yung tungkod niya. Yung tungkod ang naging kalakasan at yun ang ginamit ng Panginoon para mapakawalan ang mga Israelites sa Egypt. Samantalang, si Joshua naman ay isang spy na pinadala ni Moses. At ang sabi niya, napaka-positive ng kanyang spirit. Although sila ay mga giants, kayang-kaya natin sila. Kaya nga po siya ang pumalit kay Moses bilang tagapanguna sa Israelites. Now look at this. Ayan. The challenge. Tingnan natin yung challenge. Joshua 3:5. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, go. It was the harvest season, and the Jordan was overflowing its banks, but as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge. Yung harvest season po sa Pilipinas, ito po yung tinatawag nating dry and wet season. May harvest daw sa dry and wet. Yun yung March, April, May. Pero pagka wet season daw dito sa Pilipinas, September hanggang November. And it even extended up to December. Now, sinasabi po rito na nung harvest season, napakataas ng tubig. High tide. Kaya parang napaka-imposible ng mga Israelites ay makatawid sa Jordan River. What are the keys to victory as we cross over 2026? Ano po ang mga susi ng tagumpay para tayo ay makatawid doon sa 2026? Number 1. Sinasabi niya po rito, number 1, wait on the Lord. Hinihiling ko nga mga kabataan, sabihin niyo, wait on the Lord.
Sa lahat po ng mga tatay, sabihin nyo, watch for the Lord. Sa mga nanay, sabihin nyo nga po, follow the Lord. Kaya yan po yung ating susundan, WWF, hindi po World Wrestling Federation yan. WWF, wait on the Lord, watch for the Lord, and follow the Lord. Number 1, wait on the Lord. Sino po rito ang matiisin o mapagpasensya sa paghihintay? Yung magaling maghintay. Meron po bang magaling maghintay dito? Kapag kayo nag-order ng pagkain, kahit na matagal, ay hindi kayo naiinip. Ngayon po, may sale dyan sa ABC. Sino nakapasok na dyan sa ABC ngayon? Napakahaba ng pila. Yung pen shop, yung mga pen shop dyan, ang haba ng pila. Hanggang dun sa palengke, nadaanan namin. Grabe ang pila. Now, wait on God's instruction. Verse 3. Pag nakita niyong daladala ng mga Levites na priest ang box na kasunduan ni Lord na Diyos nyo, umalis na kayo sa camp at sundan nyo sila. So mauuna po ang mga Levites na priest na ito na may daladala ng Ark of the Covenant. Now, ito po yung, tingnan po natin to. Next slide. Wait on God's presence. The Ark of God or Ark of the Covenant was a sacred gold-plated wooden chest built by the Israelites to house the stone tablets of the Ten Commandments, symbolizing God's presence and covenant with His people. So, ito pong Ark of the Covenant na ito, it speaks of the presence of the Lord. So, sa tuwing hawak-hawak nila yung Ark of the Covenant, nagwawagi sila sa kanilang mga kalaban. Ito po ang itsura ng Ark of the Covenant. Kung hindi nyo po nalalaman, ito po ay ginto at and it speaks of the presence of God. While waiting, they purify themselves. Verse 5. Sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Parang di kayo kumain ah. Kumain na ho ba kayo? Sabi mo nga sa katabi mo, kumain ka ba? Sabi mo nga. Parang matatamlay ang mga boses ninyo eh. In the Old Testament, God's law stated that a person could become unclean for many reasons. Unclean ka raw kapag ikaw ay kumain ng mga certain foods na sinasabi dito sa Leviticus 11. Hindi lamang yon. Kapag ikaw ay may karamdaman, like ketong noon, you are considered unclean. Hindi lamang yan. Kapag ikaw ay nag-touch ng patay na tao, you were considered unclean. At kapag ikaw ay nanganak ka, and for 7 days, you will be considered as unclean. Grabe po, ano? Yung mga tao noon, may mga batas po sila, kailangan nilang sumunod, na kinukonsider sila na unclean during that time. Key lesson, sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Isaiah 40:31, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Para silang agila na tatakbo ng tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi sila mag-fail. Kaya meron pong blessing ang paghihintay. Sabi mo sa katabi mo, may blessing ang paghihintay. Yan. Kaya sa mga kabataan dito, maghintay kayo sa tamang panahon. Wala sanang nabubuntis na mga kabataan. Dapat matuto tayong maghintay. Dapat matuto tayong maghintay. Even sa lahat ng mga bagay, even sa sagot ng ating panalangin, matuto tayong maghintay. Kasi marami ng mga tao ngayon, nasanay na sa mga instant. Kaya pag nanalangin tayo, parang genie si Lord na para bang pag kinaskas mo lang na ganyan, darating na yung sagot ng panalangin. Kaya matuto tayong maghintay sapagkat yung mga naghihintay ay may pagpapala. Second, watch for the Lord. Now, ang sabi po rito, the moment na itouch ng mga Levites, yung kanilang paa, umaangat yung tubig, at natutuyo yung kanilang daraanan. Tignan po natin ito. Watch the movement of the priest. Hindi ko po alam kung nalaro nyo na itong mga kabataan, itong Dragon's Tail, yung hawak-hawak, nakahawak dito, tapos yung nandito sa harapan, itatouch niya yung nasa likuran. At kung sino ang makatouch doon sa likuran, siya yung mananalo. Pero kapag magbibitiw ka doon dito sa, anong tawag dito, sa tiyan o sa bewang, matatalo ka. Kaya dapat nakahawak ka
habang itatouch mo yung pinakadulo. Parang ganyan din po yung nangyari sa kanila. The moment na yung priest ay nag-touch yung paa, magmumove na rin yung mga Israelites. Now, what's God's direction? Verse 4, sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Now, FYI, for your information, half a mile is about 920 meters and that is almost 1 kilometer. So, mauna po yung mga priest, tapos 1 kilometro yung kanilang layo, yung mga Israelites. Bakit daw po ganun kalayo? Kasi sabi ng ilang mga commentator, mga scholars, banal po ang Diyos. At hindi sila basta-basta makakalapit doon sa Ark of the Covenant na hawak-hawak ng mga priest. Next slide. Watch the movement of God. Verse 16. The water above that point began backing up a great distance away at a town called Edom, which is near Zaretan. And the water below that point flowed to the Dead Sea until the riverbed was dry. Watch the movement of God. Kapag ka nag-move na yung priest na hawak-hawak yung Ark of the Covenant, mag-move na rin yung mga Israelites. Maalala ko ba, way back 2015, noong first time ko makarating ng US, umattend ng General Conference. Sabi ng ate ko, mamasyal tayo. At yung ate ko, sinakay po kami sa bangka. Yung bangka, alam niyo po, nagulat ako sapagkat nung dumaan yung bangka doon sa tulay, natuyo yung tubig. Nagulat ako. Kaya sabi ko, wow, napaganon ako. Wow, sabi ko, kanina lang, mayroong tubig. Maya-maya, dumaan doon sa may tulay, natuyo. Tapos lumalakad pa rin yung bangka. Parang ganun po yung nangyari sa kanila rito. The moment na i-touch ng priest yung kanilang paa, maangat yung tubig at natutuyo yung kanilang lalakaran na Jordan River. Now, what is the key lesson here? Sabay-sabay nga natin basahin. Ready, go. Watch God's direction and follow it. It will lead you to the right way. Watch po natin yung direction ng Panginoon. Sundan natin ito at ililid tayo sa tamang daan. Hindi po sa dating daan, kundi sa tamang daan. Now, we need to see and observe what God is doing around us and then get involved. Dapat po nating obserbahan kung ano po ang ginagawa ng Diyos sa atin and then get involved. Sabi mo sa katabi mo, get involved. Kaya hindi tayo dapat parang mga Zimbabwe, simba uwi. May mga Kristiyano na mga Zimbabwe. Ganun lang, si simba, uwi, pero hindi sila na-involve sa loob ng simbahan. Yun ang nais ng Panginoon, that we will get involved. Next, Matthew 4:19. Let's read this all together. Ready, go. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Kaya maalala nyo, yung mga tinawag ng Panginoon ng mga apostles, fishermen, tax collector, they were just ordinary people. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon, they became extraordinary people. Ginamit sila ng Panginoon, even if napaka-ordinaryo lang ng kanilang mga trabaho. Kaya kahit na ordinaryo lang ang trabaho natin, mga kapatid, pwede po tayong gamitin ng ating Panginoon. Next. God showed His power by working a miracle of timing and location to allow His people to cross the river on the dry ground. Naniniwala po tayo sa miracle of timing. Sabi nga natin, miracle of timing. Nasubukan nyo na ho ba yan? Yung hindi nyo naabutan yung bus na sasakyan nyo sana, pero yung bus na sasakyan nyo sana, biglang na-disgrasya. Yung mga miracle of timing yan. Na sana sasama ka doon, pero yung sasakyan na yon biglang na-disgrasya. Wow, sabi ko, kung nakasakay ako roon, marahil kasama ako doon sa na-disgrasya na yon. May tinatawag tayong miracle of timing. At meron din tayong tinatawag na location. Sabay-sabay nga natin sabihin, location. Hindi po nagkakamali ang Diyos ng paglalagay sa ating mga location. Kapag nilagay ka ng Panginoon sa location mo, hindi po siya nagkakamali. Kaya naniniwala po kami, yung paglalagay po sa amin dito, hindi po nagkamali ang Panginoon. Amen? Now, questions for reflection.
Do you want to experience God's power and testify about your victory? Nais mo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos at masabi mo yung victory na ginawa sa iyo ng Panginoon? Ang problema sa atin, marami mga Kristiyano, puro na lang problema ang kanilang tinetestify. Para bang walang ginawa ang Diyos sa buhay nila. Kaya pag nag-testify sila, puro na lang problema. Puro na lang problema. Wala nang tagumpay na ginawa ang Panginoon sa kanila. Second, what are the Jordan River you need to cross which seems impossible to accomplish? Yung Jordan River, napaka-imposible na matawid po nila ito. Pero natawid nila ito at natuyo. Meron ba kayong mga obstacles na dinadaanan para tayo ay makakross dito sa 2026? Number 3, am I really ready to follow the Lord wholeheartedly? Handa ba akong sumunod sa Panginoon ng buong puso? Now, sabi po dun sa may verse 5, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Sabay-sabay nga natin sabihin, purify yourselves. Yung purify yourselves po rito, ang ibig sabihin niya, hindi lamang tayo sineset apart for a holy purpose. Sineset apart tayo from doing worldly things. At i-dedicate natin ng buong buo ang ating buhay para sa serbisyo ng Panginoon. Isi-set apart natin yung ating sarili. We will let go of sin and let God be the center of our life. Kaya pag pupunta po tayo sa simbahan, kapag na-purify yung puso natin, hindi tayo titingin sa pastor, hindi tayo titingin sa ating kapwa, pero sa Panginoon lamang tayo nakatuon ang ating puso at ang ating kaisipan. Pwede mo ba tumayo tayo saglit? Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa araw na ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Salamat po sa iyong mensahe sa amin. Katulad din, Panginoon, ng mga Israelites na tumawid sa Jordan River, napaka-imposible, Panginoon. Pero dahil sa tulong mo, dahil sa biyaya mo, sila ay nakalampas, Panginoon, doon po sa ilog ng Jordan. Kaya, O Diyos, kami po ay patuloy na nananalangin na bigyan mo kami ng katagumpayan sa aming mga sarili. At hindi lamang yun, Panginoon, pakalinisin mo ang aming puso, Panginoon, na haharap sa inyo. Upang sa gayon, pupunta kami sa bahay-sambahan na nakatuon ang aming puso't kaisipan lamang sa iyo. Hindi po sa pastor, hindi po sa miyembro, hindi sa kanino pa man, Panginoon. Pero sa iyo lamang, Panginoon, nakatuon ang aming puso't kaisipan. Iniaandog namin ng buong buo ang aming buhay, Panginoon, upang mabigyan ka ng kalwalatian at para mapaglingkuran ka, Panginoon, ng buong puso. Lord, pagpalain mo po ang narito ngayon. Mayroong kang dahilan kung bakit kami narito ngayon. Mayroong kang purpose, Lord, sa bawat isa sa amin na narito ngayon. Kaya, O Diyos, pagkaisahin mo nga ang aming puso upang papurihan ka, pasalamatan ka, at paglingkuran ka. Lord, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo at gagawin pa sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. I'm calling on Brother Eric. Ano si Eric? Si Carben. Ayos. Yan, maraming salamat po sa ating bagong butihing pastor, si Pastor Silver po. Na-miss ka po namin, Pas. Salamat po. Isa po sa mga hinahangaan ng B13 na unang speak ni Pas, sabi ni Pas, ewan ko kung narinig ni GJ, ni Ading, ni Mike na maglalaro siya. After niya maglaro, magpapalit lang ng jersey, maglalaro ulit. Kaya medyo mapapride kami. Iba naging tingin namin. Kaya sabi ko, malakas ba talaga to? Gumanong kami. Tapos nung nakita namin, tama nga. Magaling nga talaga mag-basketball. Kaya welcome po, Pas. Salamat din po, Pas. Nung kayo po yung DS, tumira po kayo dito. Nakasama po namin kayo. Nakakwentuhan po namin kayo. Salamat po. At yun, tunay nga po na ang leadership is hindi forever. Kung tayo man po ay merong posisyon, ako po, kung bilang team leader, kayo po, kahit sino po dito, kung meron kayong posisyon ngayon, is mahalin nyo, mag-iwan kayo ng impact sa mga nasasakupan ninyo para pagdating ng araw na mawawala din po yung time na yon,
is marirecognize kayo lahat ng mga taong pinanghawakan ninyo. Kaya sa lahat ng mga professionals po is maging mabuti po tayo sa mga nasasakupan po natin para po magkaroon tayo ng pagbigay. At lahat po ng mga na-miss po namin, yung mga nanay, yung mga youth, welcome na welcome. Mahal na mahal po namin kayo. Maniwala po kayo sa amin. Ako po, share ko lang po pa maniwala po kayo sa akin, pati po yung church ng nanay ko, pinagpipray po namin kayo. Maniwala po kayo. Mahal na mahal po namin kayo. Lalo na po ako, sabi nga ni Apostol Pablo, di ba? Baliwala, kahit ialay mo ang iyong ari-arian, ialay mo ang iyong katawan para sunugin. Baliwala lahat ng yan kung wala kang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Kaya sana, sa mga darating na araw, magsama-sama tayo, manampalataya, at sama-sama tayong magpuri at manampalataya sa Panginoon. Hindi ang pastor, hindi ang mga miyembro ang pinuntahan natin dito. Ang pinuntahan natin dito ay para sa Panginoon. Ayun. Yan, mag-announce lang po ako sa next presider po, July 5. Si Sister Joyce Ligaspina po. At happy birthday po sa lahat ng nag-celebrate po ng ngayong June at ng mga nag-anniversary po. At na-announce na rin po ni DS yung fusion po after service. Mamaya ang speaker po natin si Pastor Silver po ulit. Yun po, before we proceed po sa ating tithes and offerings, share ko lang po yung paboritong Bible verse po sa bahay. Sa Malakay 3:10 po, bring ye all tithes in the storehouse, that there will be meat in mine house, and prove me now herewith. Salt the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessings, that there shall not be room enough to receive it. Yun po, i-march po natin yung ating tithes and offerings. glorify your name. Praise the Lord of shame. Pag-pray po natin yung mga tithes and offerings. Please stand po. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil marami kaming pwedeng gawin ngayong linggong ito. Pwede kami magpahinga, pwede kaming umalis. Pero Lord, pinili namin mag-church. Pinili po namin sumunod sa utos ninyo, Panginoon. Dahil isa po ito sa mga utos ninyo, Panginoon. At pinagpipray ko rin po yung itong tithes and offerings, Lord. I-bless nyo po lahat ng mga taong nagbigay dito. Ipakita nyo po sa kanila na ibabalik nyo po ito ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. I-bless nyo rin po maging ang mga work na mga tatay, lahat po na nandito, Panginoon. Kayo na pong bahala. In Jesus' name we pray. Amen. Binabalik ko na po kay Pastor Silver. Upo muna tayong lahat. Konting announcements lang po. Of course, we would like to recognize sila Pastora Mary, sila Pastor George. Nandoon po sila. At kay Carben ko na rin naman narinig na mahal kayo nila Carben at ng mga nandito. Of course, sila Ading, sila Ate Emmy. Pwede bang palakpakan natin sila? Mamaya po ay magandang magkamayan tayo. Embrace natin ang bawat isa. Dahil tayo naman po ay talagang pinag-iisa ng ating Panginoon. Sa fusion po mamaya, 3:00. Pero alis po tayo rito ng bago mag 2:00. May van po ako na dala-dala. Kung may mga gusto pong sumama lang po. Kaya lang, walang upuan sa likod. Bahala na kayo kung paano nyo ipagkakasya yung inyong sarili doon sa likuran. Pero yung lahat mo ng gustong sumama, pwede po doon sa van.
At kung may mga ibang mga may sasakyan pa po rito, punta po tayo at suportahan po natin tong Fusion doon po sa San Juan. May dala rin po kaming konting pagkain. Hindi ko po alam kung magkakasya sa atin ito, pero pagkasyahin natin. Kung ano po yung nandiyan dyan, pagsalusaluhan po natin. Kaya yun po yung ilang mga announcements. Kami po ay nagagalak. Unang Sunday po namin. Next Sunday, pupunta po kami rito, God willing. Nandito po yung dalawang anak namin, si Ian at si F. Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Tunay na napakabuti mo, napakatapat mo, hindi ka nagbabago at hindi ka nagkukulang sa amin. Tunay nga, Panginoon, na sa iglesyang ito, ikaw ang head, hindi po ang pastor. You are the head of the church. Kaya mararapat lamang, Panginoon, na ikaw ang siyang mangunguna sa amin. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, pagmamahal sa inyo at pagmamahal sa kapwa, upang sa gayon maisagawa namin yung nakalagay dyan sa aming harapan na loving God and loving people. Panginoon, hindi po kami magsasawang magmahal sa inyo. Hindi po kami magsasawang maglingkod sa inyo. Hindi po kami magsasawang magmahal sa aming kapwa. Turuan mo kami, Panginoon, na magpakumbaba sa inyo at patuloy na gamitin ang aming buhay. At ngayon, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak na si Jesucristo, at ang pakikipisan ng banal na Espiritu ay sumaatin nawa ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang tanghali po and God bless everyone. Kamayan po natin ang bawat isa. At kung gusto nyo i-embrace, embrace nyo po.